ang ganda po ng speech ni Erice. Kaya po natin yung hindi pinapalabas minsan yung mga speech kasi masyadong mahaba tapos maiinip lang kayo. Ito po, ipaparinig ko po sa inyo yung mismong speech na ni Erice na inakusahan niya po na pinatawag siya ni Sandro Marcos. Napaka-diktador pala nitong si Sandro Marcos, no? Ibang klase, hindi po sanay sa ano eh. Talagang nasa lahi po pala talaga pati pagiging diktador ng lolo niya eh, nakuha niya. Lahat po ng mga masasamang lahat po ng masasamang attitude ng kanyang pamilya namana pala nito ni Sandro Marcos. Pero mahirap po ipaliwanag to eh. Kinakailangan na lang natin pakinggan si Erice sa kanyang speech at magre-react na lang po ako panapanahon. Ayan. Para may mga bago naman tayong mga ginagawa sa channel natin. Yung mga sinasabing mga sikat na ano na vlogger na kaya din natin yan. Pucha. Ito po, makikinig tayo ng speech nito ni Erice at panapanahon puputulin natin yung kanyang speech para tayo dumakdak. Asa na? I rise on a matter of May we know the pleasure of the Honorable Egay? question of personal and collective privilege. May we know the Well, I just have to explain my side because I was suddenly removed and replaced as the senior deputy minority leader yesterday. would you like to transfer to the majority? The Honorable Egay Harisi has 10 minutes. Please proceed. Thank you, Madam Speaker. Yesterday, I was removed and replaced as senior deputy minority leader without any stated reason. But let me say this clearly. I have no bitterness about my replacement. In fact, I am honored that I was replaced by a fellow liberal and a far stronger fighter for truth and justice, Congresswoman Laila De Lima. She is a former senator, a former secretary of justice, and a woman who sacrificed 6 years of her life in prison for standing up against abuses in government and for speaking for the truth. If there is anyone more worthy to take my place, it is Congresswoman Laila De Lima. Papasalamat din po ako kay Minority Leader Nonoy Libanan. Alam ko po na nakatali ang kanyang mga kamay. Malaki na rin po ang kanyang sakripisyo sapagkat madalas siyang tinatawagan ni Majority Leader Sandro Marcos dahil sa aking tuloy-tuloy na kritisismo sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Policies, ulitin ko po, policies, not personal attacks. Okay, kung papansinin po natin dito, bakit nakikialam yung majority floor leader sa minority sa mga minority, no? Alam niyo po sa totoo lang, ito po nilalantad po ni Erice na wala talagang ayaw nila mag-function yung minority sa totoong trabaho ng minority. Ang dapat po kasi trabaho ng minority, fiscalizer. Ang trabaho po ng minority, sila po yung talagang naglalantad ng mga katiwalian. Kasi ang gusto ni Sandro Marcos, pati yung minority kontrolado niya. O yan yung problema nito ni Libayan eh. Minority floor leader siya, pero sumusunod siya sa majority floor leader. Yan po si Sandro Marcos, majority floor leader po siya. Bakit ba buhol-buhol tong tokmol na to? Hindi ko maayos yung... Hindi tuloy ako mapakali. Bakit ba sila nagbuhol-buhol? Alam ko ako lang may ADHD, pati tong aking nagka-ADHD na rin. Sige, tuloy po natin. Erice. Bahala na nga. Ganito na lang. Tuloy.
Salita ka na. Mr. Speaker, I believe that I have faithfully performed my duty as Senior Deputy Minority Leader. I have raised questions. I have spoken the truth. I have offered well-meaning criticisms in the interests of accountability. But it appears that this House leadership does not welcome criticisms. And that, Mr. Speaker, is the real problem of dynastic politics. When the President of the Republic has a son serving as Majority Leader of this House, there is an unavoidable conflict of interest when a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Ayan, nakita nyo po yung trabaho ni Marcos, no? Dapat kasi, ini-expect nyo, ito ang problema ng mga may utak diktador. Normal po sa demokrasya yung may minority at may majority. Yung majority lang ang kontrolado nyo. Ito po si Erice, deputy minority, senior deputy floor leader. Normal po sa kanilang kumontra. In fact, si Erice lang po ang nagtatrabaho sa lahat ng minority. Yung ibang minority, ang utak nila parang member sila ng majority. Wala po silang kinukontra sa mga polisiya ni BBM. Samantalang yung totoong nagtatrabaho para sa minority, hindi nila alam, ganyan dapat yung trabaho nyo, Shell Jokno, Laila de Lima, Tabingi. Hindi po kayo tagapagtanggol ni BBM. Dapat kayo ay tagasita ni BBM, ng mga polisiya ni BBM. O yan po, si Erice lang po ang tanging kaisa-isa nagtatrabaho bilang minority. Yan ang katotohanan. Tuloy mo, Erice. Some time ago, I spoke about the failure of President Marcos to protect the integrity of the 2023, 2024, and 2025 national budget. This Congress inserted and diverted some 1.45 trillion in the national budget. This is unprecedented in the history of our country. Defunding major foreign assisted projects and even the computer-generated maintenance allocations for our national highways. Kaya nagkasira-sira na po ang ating mga major highways. Ayan. Antindi nung nilantad na to, no? Well, hindi pa kasi tayo nakakaalis sa flood control eh. Nakita po ninyo, kaya warak-warak na po yung mga national highway natin kasi lahat ng budget para dyan, kinonvert nila sa flood control. Yan po ang binubulgar ni Erice. At yan po ay ayaw po ni Sandro Marcos. Kaya nga po masama po yan eh. Yung garapalan, kay Tatay Digong, naging presidente po si Tatay Digong, pero hindi niya po ginawang speaker yung anak niya o majority floor leader. Eto majority floor leader, kontrolado niya na lahat ng mayorya, gusto pang kontrolin pati minority. At kontrolado po talaga nila. Pwera kay Erice. Tuloy mo, Erice. Funds from the PhilHealth and the PDIC were also diverted. Money that should have protected the health and savings of our people, only to end up in ghost projects or substandard infrastructure. And so I ask, why did President Marcos allow this? Why did his cabinet remain silent? How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that this could happen without the knowledge, if not the tolerance of the President himself, especially when the Speaker then of this House is his own close relative. Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Grabe. Ha? Tignan nyo po, congressman na to ha. Nagsasalita po siya para laban po rito sa mga katiwalian sa gobyerno. Privilege speech malamang to.
o kung saan man siya nagsasalita, pinasundo na siya ng kanyang minority floor leader para dalhin sa opisina ni Sandro Marcos. Tignan nyo. Oposisyon dapat to, minority po to. Tama lang po yung ginagawa niya. Kung wala pong maninita sa majority, kawawa po yung bansa natin. Ito po nangyari sa opisina ni Marcos, Sandro. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Boji D. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit sinabi niya, hindi yon. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Ngunit Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungang ito ang aking talumpati? Kung may mali, kung may kasinungalingan, bakit hindi ako debatihin dito mismo sa plenaryo? Sa aking pag-aaral, sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo. Tignan nyo po Hindi talaga sinasanay ng mga debate. Ang Kongreso po, kaya nga po ang dapat nariyan yung mga magagaling pong magdebate kasi debate po talaga yan. Yun yung tinatanong ni Enrique, di ba? Bakit ako pinatawag sa opisina para sitahin? Bakit kung may question sa akin, dapat dito sa floor kung saan ako nag-i-speech? Alam nyo po, diktador lang po yung makakaisip niyan. Hindi po yan utak ng isang taong normal. Wala po akong sinabi Hindi ko po sinasabing hindi normal yung nanita sa kanya. Pero hindi po gawain ng normal yan. Ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Lalo pa nang ipakita sa akin ni Congressman Leandro Libiste ang ilang datos na tila nagpapakita ng pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. Grabe, no? Yung pamahalaan, pinatatakbo ng isang sindikato. Intend to discuss this further in a separate privileged speech. Mr. Speaker, every day I pray to the Lord to give me the courage and wisdom of discernment on what I should do with the responsibility entrusted to me. Madali sana para sa akin ang manahimik. Madali sana para sa akin na sumabay na lamang sa agos upang masiguro na mas tahimik ang buhay at baka manalo pa uli ako sa eleksyon sa 2028. Madali sana para sa akin na itigil na ang laban na ito na maaring tawagin ng iba na recklessness at padalos-dalos. But there is a greater calling, something that I cannot ignore, no matter how inconvenient it may be for me and for my family. Something that I cannot close my eyes. Just like when the Lord called Abraham and said, "Go from your country and your father's home to the land that I will show you." And Abraham followed without hesitation. He followed the Lord. Even the uncertainty is unimaginable because he trusted that the Lord would guide him and that he was doing something for God and for his fellow men. For me, what I'm doing is a bit risky. But that would already be an honorable life to live, despite all my weaknesses. 2 weeks ago, may isang gabinete ang kinausap ako.
Sinabi sa akin, Egay, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko po, nung panahon ng mga Duterte, ako yung kauna-unahan na nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggalan pa nga ako ang distrito. Presidente Marcos, they enabled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpa-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs. Ako po, nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Nilalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte. Ito po, dito tayo nalilito eh. Alam nyo, sa totoo lang, ito si Erice, dilaw po talaga to, si Guanzon din. Kaya lang yung mga original na dilaw po, yung mga dilaw talaga na kori-kori, yan pong mga dilaw na yan, anti-Marcos po yan. Kaya po natin sila pareho po tayo ng pananaw kasi pare-pareho po tayong tutol dito sa ginagawa ni Marcos. Yang mga pauso lang naman nila Dilima, nila Hontiveros ang kumampi kay Marcos dahil mas anti-Duterte sila. Di po ba? Gusto po nilang mawakasan yung pamumuno ng mga Duterte, lalo na si BP Sara. Kaya napilitan po silang ipagkanulo yung pagiging anti-Marcos ng mga dilawan. Lalo na si Dilima, ang tanda na niyan eh. Ang tanda na ni Dilima para mahubarin yung pagka-anti-Marcos niya. Para ngayon maging pro-Marcos siya dahil nga sa pagiging anti-Duterte nila. Tuloy natin. Kaya hindi po natin kakampi to, pero kakampi po natin laban kay Marcos. Pagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Sabi sa akin, Egay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Correct. Sinabi magpapakulong December 15. Nagpakulong ba kahit isa? Wala. Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Buti umamin kayo na binola kayo. Kasi kami alam na namin budol yan sa simula pa lang eh. Kayo asang-asa kayo dyan sa ICI na yan. Kami alam na namin, pambubudol lang yan. O at least na-realize nyo ngayon. Binudol lang din kayo dyan sa ICI para kunwari may ginagawa si BBM. Sabi, magpapasa ng isa. Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Today, I bow out as Senior Deputy Minority Leader of this House. But I am even more emboldened to be a stronger voice against what is wrong with our system. I may no longer have the position. I may no longer have the committee membership. But I still have the knowledge. I still have the experience. I have still the voice and commitment to stand against what is unjust, what is corrupt, and what is abusive. I am no longer Senior Deputy Minority Leader, but I will be the equalizer in this House. Thank you, Madam Speaker. Thank you, my colleagues, until my next privilege speech. Thank you. Alam nyo mga partner, no? Pinapakita po dito na ang Marcoses, gusto talaga nila, walang tumututol sa kanila. Majority, kontrolado nila, pati po minority. Kaya yung mga minority, bakit nagpapanggap pa kayong minority? Ibigay nyo na lang kay Erice, total siya lang naman talaga yung totoong kumakalaban eh.
si Erice, sila Marcoleta, dyan nyo na po ibigay yung pagiging minority floor leader. Total kakampi naman kayo ni Sandro Marcos, sumapi na kayo sa majority para wala na pong pikean. Okay, medyo i-advance po natin kasi magsasalita po si Garin, mabubwisit lang po tayo. May gusto pa po akong